Dagliyab ang kotseng yan sa EDSA Magallanes northbound sa Makati City kaninang umaga. Hindi raw napansin ng driver na umaapoy na pala ang sasakyan. Agad na apula ang apoy na hindi pa alam ang mitsa. Hindi pa taginit pero the heat is on. Sa Dagupan nga, peligroso o nasa danger level ang damang init kanina. Bantari ng matinding init ang rason kung bakit may mga class suspension sa Metro Manila. May report si Oscar Oida. Ulitin ko po, wala pong pasok ang paghapon. Panay ang paalala ng mami na ito habang naglalabasan ng mga morning shift pupil ng Padre Mariano Gomez Elementary School sa Maynila. Sa sobrang init po ng panahon, kaya po sinuspende. Bukod sa Maynila, ilang LGU sa Metro Manila ang nagsuspende ng panghapong klase ngayong araw dahil sa inaasahang matinding init. Sabi ng Pag-asa, hindi pa opisyal na tag-init. Easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang ramdam ngayon at dahilan kung bakit mainit. Mas kaunti ang ulan, tapos ang ihip ng hangin natin, so wala na tayong amihan, wala tayong habagat. Ngayong araw, sa tala ng Pag-asa, umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index o damang init sa NAIA sa Pasay. 37 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Pinakamataas ang 42 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan na nasa danger level. At babala ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy yan sa mga susunod na araw. May pagtitiyak naman ang Mangaldan National High School sa Pangasinan kung magsususpindi ng face-to-face classes dahil sa init. Nakahanda naman ang ating eskwelahan na suspindihin ang klase at bigyan sila ng modular. Ang publiko, pinag-iingat din. So ito, posibilidad ang magkaroon ng heat stroke. Yung mga nasa labas, yun ang sabi natin. At lalo na yung mga heat cramps, tapos heat exhaustion, mas madaling mauhaw, nakakaroon ng mga pagkahilo. Kung may vertigo, natitrigger yung vertigo nila. Kung may high blood pressure, mas prone din na magkaroon ng mga symptoms. Lahat po yan ay iiwasan kung tayo ay iinom ng tubig na malinis at sisilong iiwas sa araw. Pagka 10 o'clock ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ay huwag na po tayo muna sa labas. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumabay pa sa pagtaas ng temperatura ang kabi-kabilang sunog. Mahigit 2,000 sunog na ang naitala na mula Enero hanggang bungat pa lang ng Fire Prevention Month. At sa ating mga tahanan, may magagawa tayo para iwas sunog. Alamin sa report ni Darlene Kai. Sa kapal ng usok at tindi ng init habang nasusunog ang mga bahay sa Daang Tubo Barangay UP Campus sa Quezon City kanina, may mga nahirapang huminga at nawalan pa ng malay. 6 na residente at 3 fire volunteer ang nagtamo ng minor injuries at nahirapang huminga. Hindi bababa sa 50 pamilya ang nawalan ng tirahan at ari-arian. Yung pera po na iniipon ko sa bahay na pampagamot ng kapatid ko na may cancer patient, nagsunog po. Nag-thermal drone naman para makita ang konsentrasyon ng apoy ang mga bumberang tumugon sa pagkasunog ng 50 bahay sa sitio Masagana, Barangay Alabang, Muntinlupa. Gulat na lang po kami, bigla na lang po yung musbong yung apoy. Buti na may nagising sa amin isang tao. Naginising kami na na nasusunog na daw yung kabilang bahay. Inabot ng 2 oras ang pag-apula. Iniimbestigahan pa ang kabuong halaga ng pinsala at sanhi ng apoy sa mga sunog na yan. Mula January 1 hanggang kaninang alas 6 ng umaga, halos 2,500 na ang naitalang sunog sa bansa. Kuryente ang nangungunang sanhi ng sunog. Sa mismong bahay, may magagawa ang publiko para makaiwas sa sunog ayon sa BFP. Ang mga appliance tanggalin sa saksa kung aalis o hindi gagamitin. Huwag magsaksak sa iisang outlet o yung octopus wiring. Ang mga kandila, ilayo sa maaaring pagsimula ng apoy. Ang posporo o lighter, ilayo sa lugar na maaabot ng bata. Huwag iwanan ang niluluto. Iwasang magsunog ng basura. At kung maninigarilyo, patayin ang upos nito bago itapon. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oversharing sa social media. Delikado raw yan ayon sa DICT. Ang mga personal na detalye at aktibidad kasi, nagagamit daw ng mga scammer lalo sa nauuso ulit ng mga prank call tungkol sa kaanak daw na nadisgrasya. Kung paano makakaiwas sa Dugo-Dugo 2.0,
Alamin sa report ni Von Aquino. Mismong ang menor de edad na may kausap sa telepono ang nag-video sa tagpong ito. Hindi raw kasi niya kilala ang caller na ang sabi na aksidente raw ang kanyang tiyahin at hindi makapagsalita. Yung sugat ni ma'am sa bibig, nakahipo yun, na pumutok po yung uso ni ma'am kaya nahihirapan magsalita. Nagbili na raw ang kanyang tiyahin na huwag sasabihin sa kanyang lola ang naging usapan nila. Hindi na nai-record pero inutusan pa raw ang bata na kumuha ng pera ayon sa tiyahin. May pinapakuha daw po akong sobre. Yung sobre po na yun, nandun daw po sa kwarto ko sa ilalim ng damitan ko. Nang wala makitang pera, naisip ng pamangkin na mag-chat na. Dito na raw sinabihan ng tiyahin ng pamangkin na ibaba ang phone, huwag sagutin kung tatawag ulit at i-block ang unknown caller sa cellphone. Pero bago pala yan, may tumawag sa kanyang isang nagpakilalang telco representative at kumuha ng impormasyon sa pamangkin. Plano raw nilang maghain ng reklamo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ng kagawaran, ito ang tinatawag na Dugo-Dugo 2.0. Masasabihin nila na ospital to, na aksidente ito, nasa ibang lalo na mga nasa ibang bansa na nakadetain itong kamag-anak nyo. Suspetsya ng DICT posibleng nakukuha ng sindikato sa bansa ang contact information na bibiktimahin mula sa phishing websites o napag-aralan ng profile ng biktima sa social media. Masyado tayo nag-overshare sa ating mga social media pages, kung ano yung sino yung mga kamag-anak natin, ano yung mga ginagawa natin, ano yung mga routines natin, kung saan tayo. At dahil target daw ng mga Dugo-Dugo 2.0 scammers ang mga bata at senior citizen, payo ng DICT, turuan sila na huwag i-entertain ang tawag kung hindi nila kilala ang numero at ipasa ito sa isa pang adult na nasa bahay. Sakaling makatanggap ng ganitong tawag, huwag din daw agad maniwala. Ibaba ang telepono at i-verify sa kamag-anak ang impormasyon. Kapag nakaranas ng kahit anong uri ng ICT scam, tumawag sa DICT Hotline 1326. Isa rin sa tinitingnang solusyon kontra scam ang pag-amyenda sa SIM registration law. Bukas naman dito ang palasyo. Pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaaral ng Department of Transportation na kanselahin ang kontrata ng kumpanyang gumagawa ng tinaguriang common station na magdurugtong sa LRT-1, MRT-3 at MRT-7. Sa sorpresang pagbisita ni Transportation Secretary Vince Dizon, nalungkot siyang hindi pa tapos ang Unified Grand Central Station sa North EDSA na nahintuang construction noong Agosto. Anya, COVID-19 pandemic ang isa raw sa idinadahilan sa delay. 2019 inaward ang kontrata sa BF Corporation, yumaong MMDA Chairman Bayani Fernando. Base sa kontrata, 2021 pa dapat natapos ang terminal. Kung itutuloy ang construction, kaya raw itong matapos bago mag-2028. Sumulot ang GMA Integrated News sa BF Corporation para sa reaksyon at hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Arestado sa Pangasinan ang isang lalaking nagluluto at nagbebenta umano ng ulam na karne ng aso. Sa La Union naman, 5 aso ang umano'y nilason. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV. Hindi pa ako nakakamove ng sakit hanggang ngayon. Hindi ako makakilos, hindi ako makaano. Totoo lang, hanggang iniiyakan ko. Naghihinagpis ang farm mom na si Kate Nalin Bulacan. Nitong Sabado, nakita niyang bumula ang bibig. Nang hina hanggang namatay ang kanyang 5 aso. Kumbinsido siyang nilason sila. Naiwan pa sa lugar kung saan sila nasawi ang pagkaing hinaluan daw ng lason. Sabi niya, personal daw na umamin at humingi ng dispensa ang kanyang kapitbahay na sinisisi raw ang mga aso sa pagkamatay ng kanyang mga manok. Kung nagkasalaman ang aso namin, sinabi niya sana sa amin, inano niya sa barangay, na hindi nila kami kinausap. Wala, ma'am. Pero hindi sigurado kung aso namin. Okay. Kasi, ma'am, open area, ma'am, yan, oh. Kinukundina ng Animal Kingdom Foundation ang paglason sa mga aso na kanilang iniimbestigahan. Sinusubukan namang kunin ang panig ng sospek. Sa Bugalyon, Pangasinan, inaresto ang lalaking nagluluto umano ng karne ng aso at lantarang nagbebenta ng adobo at kilawing karne ng aso. Iniimbestigahan kung sino ang nagsusupply sa kanya ng dog meat.
sinisikap na kunan ng pahayag ang sospek. Sa Negros Occidental, inutos ng CIDG Central Office ang parallel investigation sa pananakit kay TikTok, ang aso sa Murcia na tinalian ng alambre sa leeg at pinana ng 5 beses. Nauna nang sinabi ng Murcia Police na may person of interest na sila sa pananakit kay TikTok na nagpapagaling habang nasa pangangalaga ng isang animal rights group. Bukod kay TikTok, inaalagaan din ng grupo si Bulldog, isa pang asong pinuntirya rin ng improvised na pana. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bunsod ng babala ng Extreme Heat Index, nagsuspenda na ng klase ang ilang paaralan sa ilang bahagi ng bansa bukas, March 4. Walang face-to-face klase sa lahat ng antas sa lungsod ng Maynila. Pero maaaring mag-shift sa online classes ang ilang paaralang may kakayahan. Suspendido naman ang in-person classes mula preschool hanggang grade 12 sa Bacoor, Cavite. Kanselado rin ang pasok sa lahat ng antas, public at private, sa mga bayan ng Abukay, Hermosa, Orani at Samal sa Bataan. Itong pong araw, bago ang eleksyon 2025, ang mga kandidato sa pagkasenador patuloy sa pag-iikot at paglatag ng kani-kanilang plataporma. May report si Marizo Mali. Nakiisa si Teddy Casino sa vigil para sa mga nasawi sa mining disasters. Taas sahod ng mga guro ang binanggit ni Congresswoman Franz Castro sa ilang paaralan sa Rojas City. Paglaban sa karapatan ng mga kababaihan ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Batangas. Nag-courtesy call si Attorney Angelo de Alban kay Archbishop Jose Palma sa Archbishop Palace sa Cebu. Habang sa Palawan nanawagan sa Senador Bato de la Rosa na suportahan ang laban kontra iligal na droga. Sa isang motorcade naman nanawagan ng tulong medikal si Senador Bongo sa isang nasiksik na lola. Ang lola, dinalaw sa ospital ni Willie Revillame na siyang nagpa-motorcade. Sa Iloilo, binigyan diin ni Manny Pacquiao ang halaga ng pamilya sa pag-unlad ng lipunan. Kinilala ni Senador Francis Tolentino ang papel ng mga kababaihan sa pamahalaan at lipunan. Tinutulan ni Ronel Arambulo ang pagbubukas ng municipal fishing waters sa malalaking commercial fishing. Habang pagpapaunlad sa agrikultura ang isinulong ni Danilo Ramos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idineklarang frozen goods pero tone-toneladang isda pala na galing China ang laman ng mga naharang na container ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Mahigit 1/2 milyong kilo ng mackerel at galunggong ang tumambad sa 19 na refrigerated containers na nasamsam sa Port of Manila. Mahigit 200 milyong piso ang halaga ng mga yan, kaya maituturing na paglabag sa economic sabotage law. Hinahabol na ng customs ang 2 consignee ng shipment. Nakatakdang suriin ng mga isda kung ligtas pang kainin. Tinanggi naman ng DA ang posibilidad na baka nahuli ng mga Chino ang mga isda sa West Philippine Sea para ismuggle dito sa bansa. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.